Ben Tulfo Fun Filter. Senator Amy, tumitingin ka sa bakuran ng iba, walang pagkakaiba sa mga trabahong marites. Senador ka na eh. Ang pagiging senador, gagawa ka ng batas, hindi gagawa ng chismis at mamumuna at tumitingin, umaamoy sa baho ng iba o tumitingin sa tinutulig sa mo kung ano mga kaganapan ng mga kabaro mo, kung hindi man kabaro mo, doon sa mga kapitbahay mo na sa ehekutibo. Pero pag ikay pumupuna, siguraduhin mo, yung nakikita mo sa bakuran ng iba, wala sa bakuran mo. Bago mo amuyin yung baho ng iba, siguraduhin mo, amuyin mo muna sa bakuran mo. Bago ka sumilip sa bakuran ng iba na parang chismosang marites, siguraduhin mo, walang machichismis sa loob mo. Yan ang gusto kong sabihin. Kasi ako, nothing personal, but you don't know me, I don't know you. I don't know you, you don't know me. Ang sasabihin ko lang, nalalagay ka ngayon sa issue. Trabaho lang to, walang personalan. At ako'y magsasalita, not as, maybe a badge of a journalist, my style, my voice, my brand, and at the same time, an advocate. Ang gusto ko lang sabihin, etong mga sinasabi mo, napupuna mo, maganda naman para malaman ng tao. And I hope makakatulong yan. Okay naman. We encourage you to say and speak of the truth. You tell the truth and you can search the truth provided it's truth. But make sure kung totoo man yung nakikita mo at may katotohanan, yung mga nakikita mo at pinupuna mo, na yung katotohanang mali na nakikita mo sa bakuran ng iba ay hindi nakikita sa loob ng bakuran mo. Baka kasi nakikita mong mali sa bakuran ng iba at baho sa bakuran ng iba ay makikita rin mas masahol pa sa bakuran mo or di naman kaya sa loob ng bakuran mo nagaganap yung mga tinutulig sa mo na pinipintas mo, binabato mo na nakikita mo roon pero hindi ka tumitingin sa bakuran mo. Ngayon, alam nyo, ganyan ang trabaho ng mga marites. Ang marites, walang alam kundi mamuna sa kapitbahay nila, sa bakuran ng kapitbahay nila, pero ayaw tumingin sa bakuran nila, sa loob ng bahay nila, na meron mapipintas. Kaya kung minsan ng mga marites, pag ngayon word marites, chismosa, chismoso, marigchichismis, binabantayan ang mga ginagawa ng kapitbahay, pero bago mo bantayan sila, bantayan mo muna ang kabahay mo. Ano bang ibig kong sabihin dito? Lahat po yung mga sinasabi ni Amy, makikita nyo, medyo nakakatawa siya. Sino po? Si Ping. Di niya alam lahat na wish list na binigay sa DPWH Central Office. Clueless ba siya na kaming mga oposisyon, lahat for later release FLR? Kaya ni isa dyan ay walang naibigay. Zero kaming lahat. Nila Bong, Go, Bato at Robin. Nandamay ka pa ng iba. So, ibig mong sabihin, kaya ka ba nagsasalita, tumaamin ka, nangyayari yung mga allocables na yan. At malay ko ba sa allocables ng admin? Admin. Sa aming dalawa, between Ping and her, hindi ako abogada ng Malacanang. Hindi mo naman pwedeng mag-aaway ka ni Auntie Claire. Siya yung spokesperson ng Malacanang at hindi mo trabaho yung senador ka eh. But what we're saying dito mga boss, ano ba itong mga allocables na to? Ano ba itong mga wish list na to? Tigilan na po natin to. Allocables, lahat po yan, if an allocation from the word allocation given to you by way of accommodation or an exchange of something which we call offsetting. What have you done? What can you offer? Pag sinasabing political accommodation, you're given political allocation, political favor to favor. Makinig kayo, kahit sa Senado, kahit kayo sa Kongreso, magagaling iba sa inyo yan. Pero my mindset, the way I look at it, dediretsuhin ko kasi para magising ang taong bayan, makita ng taong bayan kung ano man nagaganap. Allocables, from the word allocation. Either political accommodation or a favor or saying, thank you so much for supporting us. Either because you're sa admin, if not, you're in the opposition. Kaya kung minsan ganun talaga the nature of politics. Di ba? Yung mga for later release, FLR. I-institutionalize na po natin, tigilan na po yung mga FLR. Pag sinabing i-institutionalize na po natin, wag na po natin bigyang puwang yung mga pondo na hinihiling ninyo pero wala pa kayong proyekto pero ginagawa nyo parang savings. Kaya nga, for later release. Pero naka-standby yung pondo, parang discretionary fund. Tama ba to? Mali yan. Kayo dyan sa Senado, kayo sa Kongreso, mali yan. You can ask for a budget, you can ask for whatever it is. Kaya lang, pagdating sa mga budget, gumawa kayo in order for you to look at a check and balance trabaho ninyo sa Senado, sa Kongreso, but never interfere pagdating doon sa trabaho ng ehekutibo. Sila magpapatupad. Kaya ito mga labanan po ni Lacson at ni Amy,
Natutuwa po yung taong bayan at nagiging issue po ngayon dyan. Sinong talo dyan? Kaya pinupuna po ni Senator Lacson si Amy dahil salita ka ng salita, ikaw rin naman, meron ka rin naman ganyan. So parang tingnan nyo na lang po, ako po'y magsasabi lamang sa aking nakikita. Kung kayo po'y nasa Senado, ako po, si Bitag. Wala po akong dinadalang apelyido, si Bitag. Ano bang ibig sabihin ng epal? Yung mga pangalan nitong mga politiko, si congressman, si mayor, si senator, buhay na buhay pa sila. Ipinapangalan ng yung basketball court, waiting shed, mga arko papasok ng sinasabing teritoryo nila, mga eskwelahan, kung ano-ano, pangalan nila ang naka-ano, makikita mo, buhay pa sila. Hindi pa sila mga patay. Mabuti sana ko, in loving memory of Sus Mario Josep kayo. Kaya, hindi pa sila tegi, as in tigo. Gusto nilang maalaala na sila. Pwede ka maalaala mo kaya, nung ikay buhay pa, ngayon ikay patay na, pwede siguro mapapatawad ka. Pero, kung buhay ka pa, nakikita ang pangalan mo, sa nicho dapat yan sa semeteryo. Huwag sa mga arko, huwag sa mga proyekto ng gobyerno. Kasi pera ng taong bayan, mula sa bulsa ng taong bayan, ibinibigay sa pamamagitan ng buwis or inuutang natin, pinopondo ng gobyerno sa mga proyekto at mga aktibidades para sa taong bayan. Kaya hindi po pwedeng aangkinin ninyo kayo mga politiko, mga mame-epal. Matuto na kayo. Tulad ng mga tulay. Mabuti sana kung tulay na may kasabihan nga raw, pag tulay daw po ng mas maganda pa yung lubid na lang Gabala-balansi ka kaysa tulay na medyo gumuguho Ang daming tulay na gumuguho. Kaya mga tulay, basta't pinondohan ng gobyerno, sinisiksik nila ang kanilang mga sarili. Sinisiksik. Nag-uumpisa pa lang yung proyekto. Itong mga epal na mga politiko, kilala niya sa mga probinsya niya. Kilala niyo. Hanapin niyo, okay, bring me a video nitong mga politikong buhay pa pero ang mga pangalan sa arko, sa waiting shed, sa basketball court, pangalan niya. Sinisingit ang kanilang mga nget pa, as in pangit na mga mukha. Dahil pangit ang kanilang pinagagawa. Kung tutuusin, may itsura naman. The face that only their mother could love. Pero gawaing isinusuka kasi kaya nget pa. Linawin po natin, wala akong personal. Description sa gawain, hindi sa pagkatao at pagmumuka ng epal. Nung politiko. Pupukawin po namin kayo mga boss. Sama-sama po tayo magbantay. Sama-sama po tayong gising. Iisang ating advokasya, sisimulan ko sa aking programa, gagawin kong advokasya laban sa lahat ng mga panlalabis. Panlalabis pong gawain niya, paepal. Laban doon sa mga gawaing anumang uri ng katiwalian, pag-uusapan, susuka po natin at anumang uring krimen against crime, advocacy against crime and corruption. Crime buster po si Bitag Kaya tandaan, double A and double C. Advocacy against crime and corruption equals crime buster, si Bitag po yan. Ako na po. Wala po akong apelyido si Bitag. Kasi pag sinabing si Bitag, ang dami pong mga taong involved, mga executive, mga investigators, production managers, segment producer, researchers, cameraman, editors, including security, institution po ang ating sinasabi. Kaya gawin po nating movement. Ipahiya yung mga epal. Huwag natin silang bigyan ng puwang na angkinin yung mga pera ng gobyerno na mula sa buwis ng tao, binabayad natin o inuutang natin, tapos ang pambabayad sa buwis natin, kinukolekta sa pamamagitan ng mga serbisyo ng gobyerno, tapos mapupunta sa mga pangit na mukha nila, umi-epal sila. Kaya sabay-sabay po tayo. Boss, pukaw na mo! Gising na ba kayo? Ibig sabihin, Bisaya ba? Tindog, pukaw! Pukaw na mo, tindog na diha. Gising na kayo! Gising! Tayo! Mas maraming magagawang kalsada ngayon ang sinasabi po ni Secretary Francisco Chu ng Department of Agriculture na sila na po gagawa, hindi na po sa ilalim ng DPWH. Ang gagawa na po yan ay Department of Agriculture. Bad news po to, magiging malungkot ang taon at susunod na taon. Sana tuloy-tuloy na to, isa batas kasi anti-epal po ang ibig sabihin nitong si Secretary Chu. Bakit? Bad news sa magiging malungkot ang buhay ng mga kongresista at mga epal, senador kasama dyan, kahit sino. Kasi, syempre,
Nung araw, nasanay po ang mga kongresista na nire-request itong mga farm-to-market road sa DA, pero ang gagawa ay DPWH. Ngayon, ang gusto po mangyari ng Department of Agriculture sa pamamagitan po ng paggamit ng formula ng anti-epal na hindi ka pwedeng umepal dito kasi merong matrix. At ang presyo ng kilometro nung araw, bawat kilometro, 15 milyones aabot ng hanggang 18 milyones sa bawat kilometro. Mantakin nyo? 15 milyones pinakamababa at pinakamataas na 18 milyones sa bawat kilometro. Ang gusto pong mangyari nitong si Secretary Chu, kami na ang gagawa. Sabihin nyo kung saan gagawin namin. Pero hindi na dadaan sa inyo. Kami rin ang pipili ng mga kontratista dahil kabisado namin ang presyo ng materyales gagamitin. At hindi na dadaan sa DPWH. Kaya nandoon nag-uumpisa yung sinasabing, ewan. Ngayon, ang gusto pong sabihin po ni Secretary Chu, sabi niya, alam mo Ben, mas maganda talaga ang mga proyekto at mga programa at aktibidades ng ating pamahalaan. Idiretso talaga doon sa tao, sa mga magsasaka, sa mga makikinabang sa komunidad, hindi dadaan sa mga politiko. Pag dumaan sa politiko, ako ang may gawa niyan. Ako, kita nyo? Akin. Ang sabi nito, nik-nik mo, sinong niloloko mo? Hindi naman politiko to eh. Tycoon to eh. Pakinggan po natin. Definitely, I can guarantee kung sino man yung nagsasabi nun na properly costed to. Meron na akong bagong costing. I have consulted the private sector on this and we will have a meeting with the most reputable construction companies by next week para papakita namin sa kanila yung aming figures. Siyempre, everybody can comment and you can join, of course. Everybody can join para nga ma-establish namin yung tamang costing ng farm-to-market road na tigikita ang contractor pero wala nang sobra para kung kanino man. Well, unang-una, pangalan ko ho at pangalan ng ating Pangulo na dito. At ang ating Pangulo ay talagang malinaw ang direktiba sa amin lahat. Keep it clean, do it fast. It will be so transparent na everybody, every single Filipino can actually go to this portal and see what is happening to every single road na ginagawa. Kayo po, naniniwala po ba kay Secretary Chu? If you ask me, kilala ko po siya. Not because binibuild up ko siya. Di po. I think that he will walk his talk and walk the walk. Kapag hindi, abay teka muna. Trabaho lang to, walang personal. But I believe what he's saying. Kasi malungkot po na balita yung sinabi niya eh. Hindi po maganda sa taenga ng mga kongresista at mga senador. Puputaktihin na naman siya. Marami naman ang tutulig sa kanya. Na ganito, ganyan. Alam nyo, pag medyo nasasaktan, na nawawala ng racket, aatungal. Aber, tingnan nga natin. Bantayan natin kung sinong aatungal pagdating sa Market Road. Ganun talaga. Pag may bagong patakaran, laging takot yung mga tinatamaan dahil sa kanilang mga putok sa buhong mga racket na matitigil kasi. Kaya yun ang fear. Takot sa bagong sistema. Sistemang epektibo, ayaw nilang epektibo, gusto nilang defektibo. Sa halip na epektibong sistema, defektibong sistema kasi pwede silang lumaro. Wala na yung dating gawi. Tigil ng epal-epal. Tuloy na ang sinasabing dapat mangyari. Ito rin ang sinabi ni Secretary Rex Gatchalian. Sinabi niya, aalis kami kapag itong mga epal na mga politiko, mga mambabatas na bibigay kami ng ayuda or mga tupad, lahat ng yan, kung sila'y tatayo sa entablado, lalayasan namin sila, lalangawin sila, mapapahiya sila. Kaya kayo mga congressman na nasanay pagbibigay ng ayuda, nakikikamay kayo, nabibigay, umuupo kayo, aalis kami! Well, I hope, Secretary Rex, walk your talk and walk the walk. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero bantayan na po natin. Okay, pakinggan po natin ang sinabi ni Secretary Gatchalian. Watch. Hindi ko papapuntahin yung mga paymaster namin at yung mga social worker namin habang nandun yung mga politiko. I think that's a proactive measure. Hindi kami a-appear doon, hindi kami pupunta doon. Kasi tulad ng sinabi ko, these are professionals. They will not allow themselves to be used by anybody. Pag biglang nag-gate crash, we can stop. Pero wag na natin paabutin sa ganon kasi malalagay naman sa alanganin yung gumawa nun. There are provisions already stated in our memo circulars to that effect. Pero kami will make sure na hindi kami pupunta pag may politiko. Kahit na walang referral, right here, right now, pumunta kayo sa kahit na anong DSWD office, kahit wala kang referral, tutulungan ka ng mga social worker na. Hindi kailangan ng referral. Anong ibig sabihin yan? Nag-uumpisa na sila. Ganon din ginagawa ng DA. Eto naman si DSWD dahil nandito yung mga sinasabing, ako ang patron mo.
Nagdasal ka sa akin sa pangangailangan mo. Akong tagapamagitan mo, Patron James Balentong, Santo James Balentong. Magdasal ka sa akin kung gusto mo ng ayuda. Tapos ng maliligayang araw ng mga epal. Bantayan po natin. Kayo mga mambabata sa Senado, Senator Rafi, Senator Erwin, pakisilip nga, atupagin nyo itong anti-epal na to. Ha? Para matigil ang kaipalan ng mga politiko. Nagumpisa na ang ehekutibo. Ini-eliminate na yung mga epal. Nagumpisa na rin sa DA. Sana susunod lahat ng mga departamento, mag-uumpisa na. Gawin nyo ng trabaho dahil ehekutibo kayo, hindi trabaho ng mga politiko pagdating sa mga mambabatas. Nakikialam sa mga trabaho ng mga ehekutibo. Ako po, si Bitag. Ben Tulfo Fun Filter.